Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na naging mitya ng malagim na karambola ng mga sasakyan at motorsiklo sa Quezon City kagabi. 4 ang nasawi ng mga araro ang truck na nawalan umano ng preno habang 30 iba pa ang sugatan. Bukod sa driver, pagpapaliwanagin din ng Transportation Department ang may-ari ng truck. Nakatutok si Maki Pulido. Nagkalat kagabi sa Katipunan Aurora Flyover northbound lane ang mga yupi-yuping sasakyan at motorsiklo at mga basag na salamin habang umaalingaw-ngaw ang mga sirena ng mga ambulansyang rumeresponde sa mga biktima. 6:55 ng gabi kagabi nang salpukin ng isang truck ang mga sasakyan at motorsiklong naipit sa traffic nang mawalan umano ito ng preno habang palusong sa flyover. 4 na sakay ng motorsiklo ang namatay, 3 lalaki at 1 babae habang 30 ang sugatan. Yung pasahero kasi na ito, mag-in ako. Kararating ko lang dito. Nabablangko na nga po ako. Yung misis ko po, yung sa hips niya, niligtas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Kwento ni Randy Hongay, isa sa mga rider na nahagip ng truck. Mabilis po, bulusok po talaga eh. Parang nawala po talaga ng preno po yun. Pero wala pong busina. Dire-diretso po. Nasa kustodiya na ng Traffic Sector 3 ang driver ng truck. Isinailalim na rin siya sa drug test. Hindi naman daw niya binalak, tumakas. Natakot lang po ako ma'am dahil sa kuwan ko po, baka kuyugin po ako eh. Kaya nagpunta po ako sa bahay para magpasama po ako sa asawa ko. Nung papunta po kami, paalis na po kami dun sa bahay. Sakto naman po na may pulis na po. Palusong na raw siya ng flyover nang maramdamang hindi kumakagat ang brake ng truck. Marami po kasing mga motor po. Kaya gusto ko sana dito sa gilid po kasi andito yung pinakagater po ng flyover para huminto po. Pag gilid ko po ma'am, may natamaan na po. Tama yung L300. Humiwalay ang likurang bahagi ng L300 sa lakas ng impact. Nakaparada na ito sa ilalim ng Katipunan Aurora Flyover, pati 3 iba pang sasakyan at 16 na motorsiklo. Bahagi raw ng magiging investigasyon kung pumalya nga ba ang brake ng truck. Kakandak po tayo ng investigation regarding sa technical problem ng sasakyan. Hindi nagpa-interview ang asawa ng isa sa mga namatay na rider. Saglit siyang pumasok sa detention cell pero walang sinabi sa truck driver. Matinding trauma naman ang iniwan ng aksidente sa rider na si Randy. Parang ayoko na magmotor. Ayaw po. Natatakot na po ako. Nahaharap sa reklamong multiple damages to properties at multiple physical injuries ang truck driver. Pero paliwanag ni Captain Cabigon, depende ito kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima sa loob ng 36 na oras. Nasa control naman po ng complainant kung gusto niyo magreklamo o hindi. Inabot ng 6 na oras bago muling buksan ang kalsada. Samantala, naglabas na ng show cause order ang Department of Transportation para sa driver, maging sa may-ari ng truck, para imbestigahan kung may pananagutan din ito. Pagpapaliwanagin ng may-ari kung bakit hindi dapat ito maharap sa reklamong administratibo at ang driver kung bakit hindi dapat ma-revoke ang lisensya at sampahan ng reklamong reckless driving. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.